Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babaeng para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni PH TV. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni PH TV, nandiyan sa baba ang full video link. Pa-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, kalahati ng sundalo ng Chinese military planong mag-awol kapag nakipaggera si Xi Jinping sa US. Well, aalamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, shoutouts tayo sa mga bago na subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Pa-click naman po ang like button dyan sa ibaba at subscribe button dyan sa ibaba. At pati na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Bueno, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Grabe, totoo kaya. Iniulat na sinabi umano na isang Chinese general ng rason kung bakit hindi nila magawang salakayin ang mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa presensya ng US military sa Pasipiko. So yun, Inamin ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yuxiao na kaya hindi nila magawang atakihin ang mga kalaban ng People's Republic of China ay dahil sa Estados Unidos. Posible. Sinabi rin ng Chinese general na hindi umano kayang pantayan ng People's Liberation Army ang kakayahan ng US military kahit mas marami pa ang mga aktibong personnel at barko nito kumpara sa US military. Inamin din ng Chinese general na hindi nila mapapantayan ang experience ng US military sa pagkikipaglaban at marami din umanong kaalyado ang Estados Unidos tulad ng mga miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization. Well, siguro isa nga po yun sa magiging dahilan, mga kababayan. Alam naman natin na maraming kaalyadong bansa, ang Amerika. At isa yun sa magiging sagabal sa China kung sakaling magkakasagupa itong dalawang bansa na to. Mas maraming kakampi ang Amerika. Kaya kung susumay natin, mas malaki talaga yung puwersa ng Amerika kumpara dito sa puwersa ng China. Di ba? Iniulat ito matapos hinimok ng Estados Unidos ang China na itigil na ang nakagawian nitong panggigipit sa ibang mga claimants sa South China Sea na legal na nag-ooperate sa loob ng kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Estados Unidos at European Union Mission sa Pilipinas na sila ay nakikiisa sa paggunita sa ika-7 anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas na kung saan nireject ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na maritime claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng delegasyon ng European Union sa Manila ng landmark na 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas ay itinuturing nilang isang kapaki-pakinabang na basihan tungkol sa pag-aayos ng mga maritime disputes. Sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Department of State ng Estados Unidos na si Matthew Miller, hiniling ng Washington sa komunistang bansa na itigil na ang mga ginagawa nitong panggigipit at paggambala sa karapatan ng mga bansa na i-explore ang kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi umano ni Miller na muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang July 2020 policy nito tungkol sa maritime claim sa South China Sea.
Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Estados Unidos ang China na sundin ang international na batas na makikita sa 1982 Law of the Sea Convention at wakasan na ang panggigipit nito sa mga ginagawang freedom of navigation at overflight ng ibang bansa na legal na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang barko ng People's Liberation Army Navy sa harap mismo ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ng nakarang araw. Oh, totoo ba yan? Sinabi umano sa report ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ang BRP Antonio Luna ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, lumapit umano ang isang Chinese warship at bigla itong nagpaputok ng warning shot. So, ito po mga babayan, ano po ito hindi po natin sigurado kung totoo po, no, na nagpaputok po ng warning shot, no? Alamin pa rin natin yan. Hindi naman natinag ang mga tauhan ng Philippine Navy at patuloy silang nagsagawa ng maritime patrol sa nasabing karagatan. Hindi rin nakipag-communicate ang mga Chinese sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na sinusubukan lang umano ng China kung ano ang magiging reaksyon ng Philippine Navy at posible din umanong tinatakot lang ng mga Chinese ang mga sundalo ng Pilipinas. Ito ay matapos iniulat na sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hindi nito tinatanggap o kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na kung saan nagsasabi ng maritime claim ng Beijing sa halos buong South China Sea ay walang batayan. Nanalo ang Pilipinas sa isang mahalagang arbitration case 7 taon na ang nakakalipas na nagpawalang bisa sa malawak na maritime claim ng China sa South China Sea na kung saan humigit kumulang $5 trilyon na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na hindi tinatanggap ng kanilang bansa ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng tribunal dahil nilabag umano nito ang prinsipyo ng state consent at lagpas din sa otoridad nito na pakinggan ang nasabing kaso. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang French Embassy sa Manila tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng embassy na nananawagan sila na respetuhin ang international batas at dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Sinabi ng embahada na lubos nilang tinututulan ang anumang paggamit ng puwersa o mga pagbabanta at dapat respetuhin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng UNCLOS upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kamakailan lamang sinabi sa report ng Armed Forces of the Philippines na mahigit sa 50 Chinese vessel ang namataan na nagkukumpulan sa ginawa nitong aerial patrol sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Alright, so mga babayan, no? Well, kayo, anong masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to, mga babayan, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin, alright? So, yun, kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.